Sinimulan ng China ang 2 araw na pagsasanay ng kanilang militar sa paligid ng Taiwan, kasama ang mga militar nito, at sinasabing ito ay strong punishment para sa separatist acts ng self-ruled island. Naganap ang mga pagsasanay 3 araw pagkatapos ng inaugurasyon ni Pangulong William Lai na nanawagan sa China na ihinto ang pagbabanta sa isla at tanggapin ang pagkakaroon ng demokrasya nito. Itinuturing ng China ang Taiwan bilang isang breakaway province na kalaunan ay mapapasailalim din sa kontrol ng Beijing, ngunit nakikita ng isla ang sarili nito bilang kakaiba. Kinondena ng Defense Ministry ng Taiwan ang Chinese drills bilang hindi makatwirang provocations. Nagpadala ang Taipei ng mga puwersa ng hukbong pandagat, panghimpapawid at panglupa upang ipagtanggol ang soberanya ng isla, sabi ng Defense Ministry nito. Ang mga drills noong Huwebes sa unang pagkakataon ay nag-simulate ng isang malawakang pag-atake ayon sa ilang Taiwanese military experts sa halip na isang blockade sa ekonomiya. Ang mga pagsasanay ay naganap sa paligid ng pangunahing isla at sa unang pagkakataon ay na-target din ang mga isla na kontrolado ng Taipei ng Kinmen, Matsu, Wukyu at Dongyin na malapit sa baybayin ng China, ayon sa mga mapa na inilabas ng People's Liberation Army ng China. Ipinapakita ng mga drills na ayaw talaga ng China ang bagong presidente ng Taiwan, kasama rin sa mga drills ang isang bahagi sa silangan ng Taiwan. Ang mabatong silangang baybayin ng isla sa kabilang panig ng isang bulubundukin ay matagal nang pinagdududahan ng militar nito. Sa baybaying ito itinayo ng Taiwan ang karamihan sa pinatibay nitong infrastrukturang pangmilitar, kabilang ang isang malaking underground airbase sa loob ng isang bundok malapit sa lungsod ng Hualien. Malapit din ito sa mga katimugang isla ng Japan at isang natural na ruta ng resupply. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga naval at air patrol sa silangan ng Taiwan, nilalayo ng China na ipakita sa Taipei na ang silangan nito ay nalantad na ngayon sa pag-atake ng mga Chino at upang ipakita sa mga Amerikano na ang anumang efforts sa resupply o pag-reinforce ng Taiwan mula sa silangan ay vulnerable sa Chinese missile strike at mga naval attack. Sinabi ng PLA na ang mga drills nito ay nakatuon sa magkasanib na Sea-Air Combat Readiness Patrols, precision strikes sa mga pangunahing target at integrated operations sa loob at labas ng isla upang subukan ang joint real combat capabilities ng mga puwersa nito. Binanggit ng Taiwanese media ang eksperto sa militar na si Chie Chung na nagsasabing ang patuloy na exercise ay naglalayong gayahin ang isang buong sukat na armadong pagsalakay sa Taiwan. Ang China ay paulit-ulit na nag-ensayo sa paligid ng Taiwan gamit ang mga fighter jets at navy ships noong nakaraang taon. Ang Taipei ay nagulat ng pagtaas ng mga paglusob sa mga tubig at airspace ng Taiwan sa pagsisimula ng inaugurasyon ni Mr. Lai. Isinagawa ng China ang una nitong pagkubkob na operasyon noong Agosto ng 2022, kasunod ng makasaysayang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi noon na tinutulad ang isang blockade sa pangunahing isla ng Taiwan gamit ang mga barko, sasakyang panghimpapawid at missile strike. Sinabi ng PLA na ang mga pagsasanay noong Huwebes ay isang malakas na parusa para sa mga separatistang pagkilos ng mga puwersa ng kalayaan ng Taiwan at isang mahigpit na babala laban sa panghihimasok at provokasyon ng mga panlabas na puwersa. Samantala, iginiit ng Foreign Ministry ng China na ang mga pagsasanay ay isang kailangan at lehitimong hakbang upang pangalagaan ang pambansang soberanya. Kailangan kong bigyang diin na ang Taiwan ay isang hindi maiaalis na bahagi ng teritoryo ng China. Ito ay parehong katotohanan batay sa kasaysayan at ang tunay na status quo. Hindi ito magbabago sa hinaharap. Ang kalayaan ng Taiwan ay tiyak na mabibigo, sabi ng tagapagsalita na si Wang Wenbin. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon noong Lunes, nanawagan si Mr. Lai sa China na itigil ang pagbabanta sa Taiwan. Tinuligsa ng Beijing ang talumpati, kung saan inilarawan ni Foreign Minister Wang Yi si Mr. Lai bilang kahiya-hiya. Pagkatapos ng pagkapanalo ni Mr. Lai sa halalan noong Enero,
naglabas ang Beijing ng pahayag na iginiit na ang Taiwan ay bahagi ng China. Paulit-ulit din nitong tinanggihan ang mga alok ni Mr. Lai para sa mga pag-uusap. Dati nang binansagan ng Beijing si Mr. Lai na isang separatist at troublemaker sa mga pahayag na ginawa niya noong nakaraan na sumusuporta sa kalayaan ng Taiwan. Sinabi ng Taiwan's Presidential Office na nakakapanghinayang na makita ang China na gumagamit ng unilateral na provocations ng militar upang bantaan ang demokrasya at kalayaan ng Taiwan. Samantala, ang Taiwan's Mainland Affairs Council na nangangasiwa sa relasyon sa China ay nagsabi na ang layunin ng Taiwan na mapanatili ang cross-strait peace ay hindi nagbago. Dapat na maunawaan ng Beijing na ang mga nakakatakot na taktika nito ay hindi magtatagumpay sa mga puso at isipan, sabi ng tagapagsalita na si Liang Wenjie. Habang ang China at Taiwan ay nananatiling kasosyo sa kalakalan, wala na silang formal na channel ng komunikasyon at karamihan sa mundo ay nag-aalok ng diplomatikong pagkilala sa China ngunit hindi ang Taiwan. Sinabi ng mga analyst na ang mga claim ng Beijing ay naging mas malakas at hindi sumusuko sa ilalim ni Xi Jinping na paulit-ulit na idiniin na ang reunification ay mangyayari, maaring sa Disyembre, mga linggo bago ang halalan sa Taiwan. Sa ngayon, ang mga maniobra ng militar ng China sa paligid ng Taiwan ay hindi naabot ng isang pagsalakay at nanatili sa loob ng isang gray zone. Sinabi ng mga analyst sa BBC na ang gray zone warfare tactics ay naglalayong pahinain ang isang kalaban sa mahabang panahon at sinasabi na iyon mismo ang sinusubukang gawin ng China sa Taiwan. Umalis muna tayo sa South China Sea at pakinggan natin ang isang documentary kung bakit napakataas ng corruption sa bansang Russia at kung paano nila sinusubukan mabawasan ang corruption sa bansa nila. Halika, samahan niyo ako at pakinggan natin. Ayon sa pag-uulat ng TASS Agency noong ika-14 ng Mayo, dahil sa mga hinihinalang misteryoso at kriminal na aktibidad ng general ng Russia na si Yuri Kuznetsov, inaresto siya ng mga pulis. Isa sa mga trabaho ni Kuznetsov sa mga usaping may kinalaman sa tauhan ng militar ng Russia simula 2010 hanggang 2023. Dahil sa pagkakaaresto ni Kuznetsov, ang maayos na daloy ng sistema ng depensa militar ng Russia ay unti-unting nagulo. Hinalughog ng mga otoridad ang bahay at opisina ni Kuznetsov para sa pag-asang makahanap ng ebidensya laban sa kanya. Sumang-ayon naman ang panahon sa mga otoridad. Ilang saglit ng kanilang paghahanap, natagpuan nila ang pera ni Kuznetsov na umabot sa halagang 1 milyon, mga gold coins at iba pang mamahaling gamit. Paniniwala ng investigador, simula 2021 hanggang 2023, si Kuznetsov ay tumatanggap na ng mga suhol galing sa mga pribadong individual. Bago arestuhin ng kapulisan si Kuznetsov, nauna nang arestuhin ang isa pang opisyal na mataas din ang ranggo, si Deputy Defense Minister Timur Ivanov noong ika-23 ng Abril. Gaya ni Kuznetsov, inakusahan din si Ivanov na tumatanggap ng suhol at umaabot ang halaga nito sa mahigit 10,800 dolyar, dahilan upang akusahan siya sa pinakamalaking krimen ng katiwalian mula noong sumalakay ang Russia sa Ukraine. Ayon sa pag-uulat, matapos ang 12 taong pagsisilbi ni Sergei Shoigu bilang ministro ng depensa militar ng Russia, pinakamatagal na naitalang serbisyo bilang ministro, nagdesisyon si President Vladimir Putin ng Russia na tanggalin siya sa posisyon at palitan ng Secretary ng Security Council na si Nikolai Patrushev. Bilang kapalit naman ni Shoigu sa posisyon, inatasan ni Putin ang ekonomistang si Andrei Rimovich Belousov bilang bagong ministro ng depensa militar ng Russia. Dahil sa pagkakapalit-palit nila ng posisyon, hindi maiwasang kumalat ang mga spekulasyon kung bakit nakapagdesisyon si Putin na palitan ang mga tungkulin nila. Iniisip ng mga tao na ang bagong posisyon ni Shoigu ay isang uri ng demosyon. Tumugon naman sa publiko ang tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov. Ayon sa kanya, ang bagong posisyon ni Sergei Shoigu ay isa sa mga pinakaimportanteng tungkulin sa gobyerno
dahil malaking responsibilidad ang panghahawakan ng nasa posisyong ito. Dagdag pa ni Peskov, patuloy pa rin ang regular na pag-uusap nina Shoigu at Putin. Hindi maiwasang ikumpara si Belousov sa dating ministro ng Depensa Militar ng Russia na si Shoigu. Hindi makapaniwala ang publiko na si Belousov ang papalit sa magiting na si Shoigu, lalo na sa panahon ngayon na nasa ilalim ng digmaan ng Russia at Ukraine. Ngunit ang opinyon ng publiko ay mabilis na tinabla ng mga eksperto. Ayon sa pahayag nila, kilala si Belousov na malakas ang loob, propesyonal at may malawak na karanasan sa industriya ng pamahalaan. Minsan nang pinamunuan ni Belousov ang kampanya upang makakuha ng mas malaking pera sa mga malalaking negosyo sa estado. Sa gitna ng digmaan, trabaho ng ministro ng Depensa Militar na pamahalaan ng bulto-bultong pera ng bansa at pangasiwaan ang pagpaplanong pagandahin ang ekonomiya at industriya ng Russia. Samantala, ang pamamahala sa mga regulasyon ng digmaan ay iiwan niya sa nasasakupan niya. Ang abilidad ni Belousov na matapos ang mga gawain ng pulido ang nagpahanga kay President Vladimir Putin ng Russia. Tingin ng mga eksperto, ang pagtakda ni Putin kay Belousov ay tila ba pinag-isipang mabuti dahil posibleng inihahanda na ni Putin ang nasasakupan niya para sa mas mahaba at madugong pakikidigma sa Ukraine. Ayon sa mga pahayag ng dating kasamahan ni Belousov sa trabaho, si Belousov ay organisado, sistematiko at matapang kung magtrabaho. Gustong-gusto niya ang ideyang siya ang nagkokontrol ng lahat. Dagdag pa niya, naniniwala si Belousov na ang estado ang pinakamataas na pamahalaan sa isang bansa, kaya't ang pagkontrol sa paggastos ng pera ng bansa ay dapat tinututukan at hindi isinasawalang bahala. Sa pagharap ni Belousov sa kanyang bagong trabaho bilang ministro, kahaharapin niya ang parusa o sanksyon ng kanluraning bansa, patuloy na pagtaas ng inflation at magtrabaho habang nasa ilalim ng hindi kaaya-ayang sitwasyon at maaring maging dahilan ng posibleng pambabatikos ng publiko. Dahil dito, nalalabas ang kakulangan ni Belousov ng karanasang pang-militar. Ayon sa kasamahan ni Belousov sa militar na isa rin sa mga opisyal ng Russia, ang pinakamagandang katangian ni Belousov ay pangmatagalan ang mga plano niya at mayroon siyang malinaw na pananaw sa hinaharap. Anya tutal ay pinaplano ng Kremlin ang pangmatagalang digmaan. Ang pagpili kay Belousov ay isa sa pinakamatalinong hakbang ng depensa militar ng Russia dahil kailangan nila ng mga opisyalis na nakikinita ang hinaharap na sitwasyon at kayang magplano ng pangmatagalan. Sa mga susunod na araw, kahaharapin ni Belousov ang mga pinakamalalaking pagsubok na galing mismo sa pamahalaan ng Kremlin, kabilang na ang pamamahala sa Ministeryo ng Pagtatanggol habang ang porsyento ng paggastos ng militar ay tumaas at umabot na sa mahigit 7% ng GDP ng Russia. Ayon sa opisyal ng Carnegie Russia Eurasia Center na si Alexandra Prokopenko, itinuturing ng pamahalaan ng Kremlin ang kanilang pakikidigma sa Ukraine bilang mahaba at matagal na labanan at ang pagkapanalo ay mas madaling maabot kung matibay ang pundasyon ng ekonomiya. Kaya't isa ito sa pinakatinututukan ng bansa. Ang pamahalaan ng Kremlin ay masusing pumipili ng mga taong mahuhusay sa teknolohiya at kayang pamahalaan ang mga malalaking halaga ng salapi na nakalaang gastusin para sa ikabubuti ng militar at industriya. Ganun na lamang katutok ang atensyon ng Russia sa digmaan. Isa sa mga taong napili ay si Belousov. Isa si Belousov sa mga nagtayo ng programa upang makabuo ng drones para sa bansang Russia. Noong 2017, kasama ang mga kasamahan ni Belousov, kinumbinsi nila si President Putin ng Russia na sa panahon ngayon, ang mga digital na ekonomiya at blockchains ay importante para sa ikagaganda ng ekonomiya ng bansa, lalong-lalo na sa hinaharap. Bagamat tunay ngang magaling si Belousov sa teknolohiya at isa na rin siyang ministro ng Depensa Militar, hindi pa rin siya kasama sa mga magdedesisyon sa mga bagay na may kinalaman sa mga laban. Ang trabahong ito ay nakatalagang gawin ni General Valery Gerasimov. Siya rin ang mamamahala
sa mga planong pangmilitar ng Russia. Pangunahing trabaho ni Belousov ang pagkontrol sa perang pumapasok at lumabas sa bansang Russia upang siguruhing pumupundar ng mas malaki ang bansa at nababawasan naman ang katiwalian. Pahayag ni Dmitry Peskov, ang mga pagbabagong ito ay kailangan ng bansang Russia dahil ang labis na pagtutok nila sa digmaan ay nagdudulot ng pagkawala ng balanse sa gastusan, mas maraming pera ang nailalabas sa depensa militar. Pahayag ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, ang dating budget ng bansa para sa depensa militar ay hindi lumalagpas sa 3% GDP ng bansa. Ngunit nang mag-umpisa ang hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang dating 3% ay umakyat sa 3.4%. Nagtuloy-tuloy ang pagtaas nito at hindi na nabantayan na umabot na pala ito sa 6.7%. Ang ganito kalaking porsyento ay sasakupin na ang pondong nakalaan sa buong security ministries. Kaya't dito napapasok ang kahalagahan ng ministro ng depensa dahil siya ang nakatakdang mamahala sa mga utos ng gobyernong may kinalaman sa kagamitan at supply. Anya, ang pagtakda kay Belousov ang pinakamagandang desisyon ng bansa. Dagdag pa ni Peskov, lohikal ang desisyong ito ng bansa dahil tila nahaharap ang Russia sa parehas na sitwasyong kinaharap ng Soviet Union noong kalagitnaan ng 1980s, kung saan ang militar ay gumagastos ng 7.4% GDP ng bansa. Bilang bagong ministro ng depensa militar, nagbigay ng pahayag si Belousov sa publiko. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pag-aalala sa mga sundalo ng Russia. Aniya, ang mga sundalong kalahok sa espesyal na operasyon ng militar ng Russia sa Ukraine ay kumita ng mahigit $2,200 kada buwan, minsan ay tumataas pa ang halaga nito. Pagbibigay diin ni Belousov, ang buhay ay hindi laging tungkol sa pera. Nais iparamdam ni Belousov sa mga sundalo na naiintindihan niya ang mga alalahanin nila. Ayon sa Security Council Chief ng Ukraine na si Alexander Litvinenko, ang mga pagbabagong ginawa ng Russia sa pamunuan ay hindi lang nagpapakita ng kagustuhan ng bansang maging mas mahaba at mas madugo ang digmaan sa Ukraine, tila nais din ng Russia na mag-aklas laban sa mga bansang kanluranin. Gayon din ang komento ng United States sa pagbabagong ginawa ni Putin. Tila ang desperasyon ni Putin sa patuloy na pakikidigma sa Ukraine ay patuloy na mananaig kahit pa alam niyang madadamay dito ang ekonomiya ng bansang Russia. Samantala, pinigilan ng United States ang kumpanyang suportado ng China na gamitin ang lupaing nabili nila malapit sa pangunahing missile base sa Wyoming sa pag-asang magagamit ng kumpanyang ito ang lupa upang isakatuparan ang kanilang operasyon sa cryptocurrency mining. Noong ika-13 ng Mayo, nagpahayag ang administrasyon ni Biden tungkol sa mga kumpanyang nais bumili ng lupa na sobrang lapit sa missile base para sa kanila. Isa itong banta sa pambansang seguridad ng United States. Base sa desisyon ng United States, ang lupang nabili ng kumpanya ay dapat nilang ibenta muli at kunin ang mga kagamitang ginagamit nila sa pagmimina ng cryptocurrency. Ang lupaing ito ay malapit sa kampo ng United States na Francis E. Warren Air Force Base at may nakatanim ditong nuclear missiles na kung tawagin ay Minuteman III. Ang kumpanyang bumili ng lupain ay ang Mine One Partners Limited at may mga Chinese na namumuhunan sa operasyong ito. Ngayon, ang desisyong ito ay nararapat nilang sundin. Sa kasalukuyan, binabantayang maigi ng United States ang mga dayuhang pamumuhunan malapit sa mga importanteng kampo ng bansa upang masiguro ang pambansang seguridad. Hindi rin makaliligtas ang sinumang magtangkang sumuway sa utos ng United States, lalo na't ang nag-utos ay ang makapangyarihang grupo ng U.S. Committee on Foreign Investment in the United States. Sila ang namamahala sa pagsusuri sa mga panukala ng negosyo pagdating sa mga banta ng seguridad. Ang grupong ito ay may karapatang puwersahin ang mga kumpanyang patalsikin ang orihinal na nagmamay-ari o di kaya'y ibenta ang mga ari-arian ng kumpanya kung may mga alalahanin. Ang batas na nagbigay ng kapangyarihan sa Committee on Foreign Investment in the United States na suriin ang real estate na may mga kahina-hinalang panukala sa mga lupaing malapit sa sensitibong lupain ng United States
tulad ng mga kampo militar ay nabuo noong 2018. Noong 2022 naman nakabili ng lupa ang kumpanyang Mine1 malapit sa Warren Air Force Base sa Cheyenne, Wyoming. Ngunit ang proseso ng pagbili ng Mine1 ay hindi na iulat sa CFIUS. Bagamat ito ay kinakailangang gawin, isinawalang bahala ito ng Mine1. Nalaman na lang ng CFIUS ang ginawa ng Mine1 nang may nakapagsabi. Nag-aalala ang CFIUS sa mga nagawa ng Mine1 sa loob ng halos 2 taon na pamamahala nila sa lupain. Iniisip din ng CFIUS na ang sinasabi nilang pagmimina ng cryptocurrency ay ginagamit rin sa pag-espiya. Utos ng CFIUS sa Mine1, ibenta ang land property na nabili nila sa loob ng 120 araw, gibain ang mga gusaling na itayo, at alisin ang mga kagamitang naiwan sa loob ng 70 araw. Nakatutok ngayon si President Biden ng United States sa pambansang seguridad, lalo na't papalapit na ang araw ng eleksyon. Naging magkasundo ang posibleng maging magkatunggali sa eleksyon na sina Biden at Donald Trump. Pangako nilang hindi na makakalusot ang mga kahina-hinalang operasyong gagawin ng China. Pahayag ni Treasury Secretary Janet Yellen ng United States, seryoso si Biden na protektahan ang pambansang seguridad ng bansa. Binantaan naman ng China ang United States tungkol sa ginawa nilang pagpataw ng mga panibagong taripa. Para sa China, ang aksyong ginawa ng United States ay maaring makapagpapangit sa kanilang relasyon. Ipinakilala ng United States ang mga bagong taripa sa mga produktong China tulad ng electric vehicles, semiconductors, solar equipment at medical supplies. Sa taong ito, ang rate ng taripa sa mga electric vehicles ay nakatakdang tumaas sa 100%. Sa semiconductors naman, tataas ang taripa mula 25% hanggang 50% sa susunod na taon. Ang taripa na naidagdag ni Biden sa China at ang taripa na ipinataw ni Trump noong panahon ng administrasyon niyang may trade war sa pagitan ng United States at China ay aabot sa halagang $300 bilyong. Ang mga taripa na pinataw sa China ay binigyang katwiran ng tuntuning Section 301. Kada 4 na taon, ang US Trade Representative ay kinakailangan suriin ang epekto ng mga taripang naipataw sa China. Pahayag ng White House tungkol sa panibagong taripa ng China, ang aksyong ito ay naglalayong iwaksi ang mga alingaw-ngaw tulad ng hindi patas at non-market practices, mga salitang matagal nang ginagamit ng China. Ayon sa pahayag ng White House, hindi patas kung umaksyon ang China sa pandaigdigang merkado. Kinukuha ng China ang teknolohiya mula sa ibang mga bansa ng walang pahintulot na kinokontrol ang malaking bahagi ng pandaigdigang produksyon, na maaring maging dahilan ng pagkasira ng abilidad ng Amerika na makuha ang mga pangunahing pangangailangan nila at magsanhi ng pagkasira ng ekonomiyang Amerika. Dahil dito, tinaasan ng United States ang buwis ng mga produktong nanggagaling sa China. Nagreklamo ang China sa ginawa ng United States at sinabing labag sa batas ang ginawa nila.